Day 3 in Osaka. Ang amin namang destinasyon ngayon ay Osaka Castle, then later ay pupunta naman tayo ng Dotonbori. Hindi na kami nagpalipat-lipat ng tirahan kaya ganito ang laging setup. Mayroon tayong morning walk para marating yung mga dapat nating puntahan. Kapag mahilig ka sa nature, bagay na bagay ka dito sa Japan. Kahit yung mga halaman lang sa mga bahay-bahay ay sadyang kay gaganda. Sakto rin yung tirahan namin dahil may malapit na playground at pwedeng maglaro yung anak ko. Hindi na nga nagtagal at nakarating na kami dito sa lokasyon kung nasaan ang Osaka Castle. Talagang mapapasaba ka ulit sa lakaran dahil papataas pala siya at napakalawak niya. Ma-amaze ka naman talaga sa mga makikita mo na puro luntian. Parang ang sarap-sarap magpahinga, refreshing talaga sa mata. Ang kalaban mo lang talaga dito ay yung pagod, ngalay sa paglalakad dahil napakalawak, napakahaba na mga lakarin. Mula nga rito sa kinatatayuan namin ay tanaw na ang Osaka Castle at dito pa lamang sa labas ay talagang nabighani na kami sa kagandahan nito. Sayang nga lamang at tila hindi na namin maaabutan ang pagbabago ng kulay ng mga puno na ito. Mayroong iilang dahon na namumula-mula na subalit mas marami pa rin ang luntian. Gayunpaman napakaganda pa rin niya sa mata. Panandalian nga kaming na mahinga sa ilalim ng mga punong ito. Mayroon namang mga upuan na pwede mong pagpapahingahan. Osaka Castle is one of the famous landmarks here in Japan. Tulad ng mga nababasa natin, here in Osaka Castle, we will get a bit of a history lesson and makakakita tayo ng great views of the city from the top. The structure itself ay talagang mapapawaw ka na. Ang ganda-ganda, paano ba ito ginawa, no? Ang lalaking blocks of stone. Inagahan talaga namin ang punta rito dahil ine-expect namin ang pila para makapasok sa kastilyong ito. Syempre, hindi ito libre at kailangan mong bumili ng ticket. Paakyat na nga kami at mabuti na lamang mayroong mga mist sprinklers dito. Talagang nakakabawas naman ang init kapag tumapat ka doon. Ito na yung pinakaunang floor ng castle at bawal pala ang photos and videos. Hindi lahat ng floor na pupuntahan mo ay pwede mong kunan. Kung kaya naman, itatabi muna natin yung mga cameras na ginagamit natin. Syempre bilang paggalang na rin. Those are some of the pictures taken kapag allowed mag-take ng photo. Pwede ka rin bumili na ng souvenir. At syempre, ito yung pinakatuktok ng castle kung saan makikita mo na yung views of the city. Naikot na natin ang castle, kaya naman tara na't bumaba na tayo. Marami pa raw temple sa baba. Nandito lang din malapit ang Miraiza Osaka-ju kung saan pwede kang mag-dining and shopping. Dito na nga kami sa Dokonamon Barbecue pumunta. Nandito din lamang kami kaya in-order na namin ang bestseller. At the same time, dito na rin kami tumikim ng takoyaki. Ang pinagkaiba ng takoyaki natin sa takoyaki nila is moist yung loob nito. Namili na rin kami ng iilang souvenir sa loob pagkatapos nga ay pumunta sa mga temple na sinasabing malapit dito sa castle. Just to share with you, DIY ng lahat ng itinerary para damang-dama namin lahat ng magiging lakad. Napakaganda ng mga tanawin pero hindi na namin kinakaya yung init at pagod. Nung time na to ay nagkayayaan na kami na lumabas na dahil pabalik pa kami ng Yodobashi Umeda Tower. Pero kahit pagod na talaga namang mapapawaw ka sa ganda ng kapaligiran, sa ganda ng mga puno, sa ganda ng mga tanawin. Usual lang pala dito ang uwak at sadyang napakarami nila at ang lalaki. Narinig nyo ba ang tunog na likha nila? Hindi na nga magtatagal at mag-iiba na ang kulay ng mga dahon ng punong ito. Yun nga lamang ay hindi na namin sila makikita. Kapag ganito ang daraanan mo at makikita mo, parang ayaw mo na silang matapos na ganito na lamang sana sila. Wiling-wili talaga ako sa lahat ng mga punong natatanaw ko at nadaraanan namin.
Kadalasan nga ay may mga itinalaga silang upuan sa ilalim ng puno, kaya kung napapagod ka na ay pwede ka namang makapagpahinga. Magiging ganyan ay mga puno. Tayong Osaka. Hindi na nga kinaya ng asawa ko yung sakit daw ng paa niya dahil bago nga yung shoes ay medyo ipit ang mga daliri niya. Wala sa plano kaya bibili na lamang ng shoes. Oo nga pala bunso, dala-dala namin yung shoes mo. Ito rin yung aming pinuntahan kahapon sa aming day 2 sa Yodobashi Umeda Tower kung saan ang sabi ko nga ay all-in-one store. Lahat ng hinahanap mo ay dito mo na makikita, lalo na ang mga tools and gadgets. Wala na nga patumpik-tumpik pa at diretso na kami sa bilihan ng mga sapatos. Kesu, yeah. Okay. Mizuno nga ang napili niyang shoes at napakasarap daw sa paa. Smile. 1, 2, 3. Hindi ko nga alam na may balak palang bumili ng ganito dito kasi daw mas makakamura kaysa sa Pinas. Napansin daw niya kasi na magaganda talaga ang gawa ng DJI. Kaya naman kapag nag-google na, isa lang ang ibig sabihin yan. Confirm, bibili nga. はい、Uzumakiのアクションコンボでお待ちください。 Basta meron kang gustong bilhin na gadget ay kukuha ka lang ng maliit na paper kanina at pe-present sa cashier. Ibibigay na nila sa'yo ang item na gusto mo. Kaya paano ba? Paalam muna Yodobashi Umeda Tower. Noong mga oras nga na to ay nakauwi na kami at nagpapahinga dahil mamaya lang ay heto na nga at papunta kami sa Dotonbori. This time ay kasama namin ang aking sister-in-law and brother-in-law. I'm sure ay familiar na kayo sa lugar na ito kung saan makikita natin si Glyco. Siyempre lahat ng pumupunta rito ay nagpapapicture nga dyan, remembrance. Nag-ikot-ikot lang kami ng bahagya and humanap na rin ng kakainan. Kung gusto mong matikman ang mga dishes dito sa Japan ay nandito talaga sa Dotonbori ang mga kainan. Nakakatuwa naman itong napili naming resto pagkatapos nga ay meron pang pa-candy. Rain. Oh, one. Only one. Only one. Thank you. Thank you. Hey, bye. Bye, Ray. Pagkatapos ng kumain ay dito kami dumiretso sa ice cream in van. Nandito na rin lamang tayo kaya sulitin na natin yung mga pagkain na gusto nating matikman. Gala dito, gala doon, pagkatapos nga ay pumunta kami dito sa Don Quijote or Donkey. Marahil ay madalas nyo ring marinig ang Donkey dahil sikat na sikat itong bilihan ng mga pagkain, ng mga pasalubong. Kapag lalabas ka ay wag na wag mong kakalimutan ng passport lalo na kung gusto mong mamili para ma-avail mo ang tax-free nila. Nasagad talaga namin ang gala today. Buti pa to, malakas pa oh. Finally ay nandito na rin kami sa station na malapit-lapit sa aming tinitirahan. This time mas kabisado na namin ang daan. Excited na nga yung isa Jarn para i-unbox yung pinamili niya. So ayun lang, pahinga na tayo muna.